Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Ayun, isa na namang episode ang ating tatalakayin ngayon. Siguro marami nakakaalam, no? Just recently nanalo na naman si re-elected Mayor Vico Sotto. Pangatlong term niya, kung tayo kakamali, no? Pangatlong term niya na. At laging nababanggit yung salitang good governance. Yung kanya kasing Pinos, no? Yung plataforma niya, good governance. Kaya, ano ba yung sinasabing good governance niya? Pag-usapan natin mga ka-DJ. Base rito sa nakuha nating impormasyon, no? Nakapag-research tayo, ang tinatawag na good governance, no? Ang good governance o mabuting pamamahala ay tumutukoy sa isang sistema ng pamamahala na may mataas na antas ng pagiging epektibo, pananagutan, at transparency. Isa itong proseso kung saan ang mga namumuno ay gumagawa ng patas, no? Makatarungan at responsableng mga desisyon para sa ikabubuti ng lahat. So, ayun po yung meaning. Napakaganda, no? Nabanggit dito yung salitang yung epektibo. May effective sa English yan, pananagutan, accountability yan, at transparency, no? Na para sa ikabubuti ng lahat ng constituents nila, yung siyempre yung nasasakop nila, no? Lalo na ng mga mamamayan. Yun ang binanggit, lalo ng mamamayan. So napakaganda, no? Ito kasi talaga ngayon yung nagte-trending ngayon, good governance, no? Na binabanggit na ito yung isa sa dahilan kung bakit na patuloy na binoboto ng mga Pasigueño si Mayor Vico. No, hindi siya natalo sa loob ng tatlong term po 'yun. Bali pangatlo, kung matatapos niya 9 years po niya na ngayon. So ano yung mga prinsipyo ng good governance, no? Yan nga, binanggit dito unang-una yung pananagutan, accountability. Basahin natin. Ano yung tinatawag nating pananagutan, no? Accountability. Ang mga pinuno ay responsable sa kanilang mga aksyon at desisyon. Ibig sabihin, accountable ka kung ano man ang maging desisyon mo o gawin mo sa ilalim ng iyong pamumuno, may pananagutan ka dun. Kaya yun yung pananagutan, accountability. Hindi pwedeng sabihin mong wala akong inalaman dyan, no? Kaya maganda rito, no? Accountable ka sa mga naging desisyon mo o mga programang ginawa mo o kung ano man yun. So, napakaganda pag nilalaman na itong good governance, no? Okay, ano pa yung under ng pananagutan, no? Nasa ilalim ng pananagutan yung ito pa, meron pa tayong another thing is pagtugon sa pangailangan ng mamamayan. Ito yung tinatawag nating responsiveness, no? Ang pamahalaan ay dapat mabilis at epektibong tumugon sa mga pangailangan ng publiko. Aminin natin, no, hindi tayo magbabanggit kadalasan yung sinasabing ng mamayana, sabi ng civil service. Dapat mamamayan muna bago mamayana. Karamihan kasi iba, hindi naman natin nilalahat. Kapag nanalo na at nakaupo na sa pwesto, wala na, mabagal na yung responde sa mga problemang dinudulog sa kanila. Magaling lang pag-eleksyon, kampanya. Napakabait lahat ng mga yung mga request binibigay. Pag nanalo, wala na. So hindi pwedeng ganoon. Sa good governance dapat mabilis ang ating pagtugon sa pangailangan ng publiko, ng mga mamamayan. 'Yon. Another thing sa under ng good governance ay pagtugis ng batas, no? Rule of law. 'Yun, napakaganda nito. Ano ba yung tinatawag nating pagtugis ng batas o rule of law? Lahat kabilang ang mga nasa kapangyarihan ay dapat sumunod sa batas. Ayun. Marami ritong masasagasan at tatamaan. Dapat to lahat kabilang ang mga nasa kapangyarihan ay dapat sumunod sa batas. Ang nangyayari minsan kung sino yung nagpapatupad ng batas, siya pa ang lumalabag, no? Dapat lahat pantay-pantay, walang exemption po. No? Kung magagawa talaga ito, napakaganda, magkakaroon ng disiplina ng bawat Pilipino. Isang halimbawa sa Marikina, sample ko po kayo, dati akong natira po sa Marikina. Tapos dahil nalipat na ako dito sa Pasig, nung minsan bumalik ako sa Marikina, tumawid ako ng kalsada, no? Nakatawid naman ako.
tumawid ako papunta rin sa Chowking, may pupuntahan ko rin dati kong estudyante. Maya-maya, pagtawid ko ulit pabalik, may lumapit na sa akin na naka-verde, yung mga green police ng Marikina. Tapos, yun nga, sinabi sa akin, sir, may violation po kayo. Sabi, ano po yun, sir? Ayun po, jaywalking ko kayo. Ibig sabihin, bawal tumawid. No? Tumawid ako sa hindi tawiran. Dapat sa pedestrian ka tatawid. So ngayon, kahit, siyempre nakiusap ako, sabi ko, pasensya na po, hindi ko po alam kasi matagal na akong hindi pumupunta ng Marikina. Wala, kahit anong pakiusap ko talaga. Wala, hindi ako pinasabi. May dalawa akong option. Yung una, mag-community service. Maglilinis ka sa palengke ng, hindi ko lang kung ilang oras yun. Naku, Diyos ko po, may lakad pa naman ako. Pangalawa, may penalty. Pinili ko na lang yung penalty para hindi ako maabala sa pupuntahan ko. So, ang lesson doon, yun, natuto na ako. Every time na pupunta ako ng Marikina, talagang allergic na ako. Talagang sumusunod na ako sa sa tamang tawiran sa pedestrian. So, napakalaking bagay nun. Pag ganun, no, kung gagawin sa dito, lalo especially sa Metro Manila, malaking bagay, no? Talagang kung dapat, kung saan ka tatawid, doon lang, disiplina talaga. So, yun, kaya tama to, no? Dapat walang pili-pili yung batas, no? Dapat manaig yung rule of law. O kung sino ka pa man, o nasa posisyon ka, mayaman, mahirap, pantay-pantay. Yun talaga dapat naman no? Okay? Another thing is, titingin, yung pagiging bukas o transparency. Ito, medyo maraming rito. Tatamaan dito. No, karamihan kasi iba diyan, maraming yung mga hidden agenda, mga transaction na patago. So, sinasabi dito sa pagiging bukas, ang mga proseso at desisyon ng pamahalaan ay dapat malinaw at madaling maunawa ng publiko. Ibig sabihin, dapat aware yung mga taong bayan kung ano yung nangyayari, ano yung mga programa ang pinapatupad o may mga transaction. Dapat transparent, may mga hindi tayo nagkakamali, iba yung freedom of information. May access yung mga mamayan para ma-check nila, pwede nilang makita kung ano yung mga transaction na nangyari o na nangyayari, no? Kaya napakaganda nito kung may transparency, maiwasan talaga ang korupsyon. Kasi aminin natin sa hindi, talaga ang isang pinakamatinding sakit ng ating sa ating gobyerno yung tinatawag na corruption, no? Na halimbawa may budget na 100 million, halimbawa sa kalsada. O hindi naman lahat yung magagamit lahat 100 million na saan gagawin. So tatapisan yun, di hati-hati na kung sino-sino. Kaya nangyayari yung proyekto, walang quality. Substandard ginagawa kasi nga impondo, kinipid. So, na dapat, hindi, no? Kaya kung mapapatupad yung rule of law, kung sino ang lumabag, talaga dapat papanagutin. No? So, yan ang isang maganda rito sa Pasig. Ayon kay Bicol Soto, nakakapag-save sila ng 1 billion a year, no? Sa isang taon. Kaya, eto, nilaunch na po yung bagong munisipyong gagawin. Actually, may mga part na, di ba, i-picture ko na giniba na 9.6 billion po. No, napakaganda na ito pag nagawa po ito. Okay, next one is pakikilahok, participation. Yun. Ang mamamayan ay may aktibong papel sa paggawa ng desisyon at pagpapatakbo ng pamahalaan. Oo, tama ito. Dapat yung active participation ng mga mamayan ay nakikihalon sa programa ng kanyang ng isang syudad, no? Hindi pwedeng ang nagdidesisyon lang yung mga higher authority. Dapat may participation, may contribution yung mga mamamayan o yung mga organization na nandun sa isang syudad na yon. So napakahalaga siyempre para malaman ng mga namumuno ano yung sentimento, no, ng mga nasasakupan nila. Kaya kung kasama sa pagpaplano o yung mga mamamayan, malalaman nila kung ano talaga yung kailangan ng yung mga needs talaga, basic needs na mga nasasakop nila, ano yung mga hinaing, mga demands o whatever, no, di ba? So napaka-importante niyan. At another one is epektibo at makatwirang pamamahala. Sa English ay effectiveness and efficiency. Nako.
ang gaganda nito kung talagang ito ang ano natin unti-unti nangyayari na ito dito sa Pasig, no? Dapat gamitin ng pamahalaan ng yaman at mapagkukunan ng tama at makatarungan. Ibig sabihin ma-maximize yung mga resources ng isang syudad o ng isang pamahalaan, no? At yung mapagkukunan ng tama, no? At makatarong tama, no? Hindi kung ano yung mga hocus-pocus dapat, no? Yung pondo na dapat gamitin ay magamit talaga sa tama, no? Hindi kung saan-saan lang, hindi sa mga bulsa ng mga namumuno. Yan ang mabigat, no? So, napakaganda ng mga to kung talagang masusunod to mga to, no? At ang huli, meron dito yung ito, pagiging pantay at makatarungan. Sa English ay equity, pagkapantay-pantay at inclusiveness. Ang bawat isa ay dapat magkaroon ng pantay na oportunidad at benepisyo mula sa yun. Hindi pwede rito yung yung halimbawa, ang nanalo katapos yung may lumalapit siya o halimbawa mag-apply ng trabaho, alam mo hindi yung partidong sinuporta hindi sa iyo yung nanalo, hindi mo natatanggapin. Dapat pantay-pantay kasi pagkatapos dapat ng eleksyon, tapos na politika, no? Dahil ikaw na yung mamumuno, hindi lang yung mga sumuporta yung kasama yung mga hindi sumuporta sa iyo, lahat sila mamumuno, ikaw yung mayor ng lahat nung nasasakupan mo. Kaya napakaganda ng itong good governance. Ito po talaga yung sinulong ni Mayor Vico. So ulitin natin na bilang recap natin, no. Ang good governance ay binubuo ng pananagutan o accountability. So dapat accountable yung namumuno. May pananagutan, ayun yung sinabi ko kanina, no, yung merong pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan, responsiveness, pagtugis ng batas, rule of law dapat ay mangibabaw. Tapos pagiging bukas, ito yung transparency, pakikilahok, participation, epektibo at makatwirang pamamahala, effectiveness and efficiency, at last but not the least, yung pagiging pantay at makatarungan. Nako, napakaganda nito. Dapat ito na yung siguro, ito na yung magiging pamantayan. Dapat ng mga namumuno sa gobyerno, yung magiging standard. Dapat hindi na pwede yung dating kalakaran, no? Hindi na pwedeng gano'n, palakasan. Tapos yung ano ba to? Yung talamak na korupsyon, no? May kanya-kanyang paksyon partido. Wala mangyayari, no? Sayang yung panong tumatakbo. So kaya si Mayor Vico sa pangatlong pagkakataon ay nanalo na naman ng pagka-mayor na landslide nga eh. So actually 15-0 po, wala pong natalo sa kanyang partido, no? Ito ay ang alam ko, ito ay nasa history na ng Pasig, yun ang nangyari yan eh. So napakaganda ng good governance kung talagang ipatutupad talaga, no? Kaya sana si Vico yung yung parang magiging parang modelo na magawa rin sa ibang lugar dito, sa ibang parte ng bansa. Pag ganito ang ginawa, hindi malayo, no? Na may pag-asa pa pala talaga ang Pilipinas. Sinasabi kasi ng iba, wala nang pag-asa Pilipinas. Ayan, no? Talamak na, yung cancer na yung sakit nga, yung corruption, andyan na yung palakasan, red tape, mga under the table, whatever. So, kaya napakaganda pala na itong good governance, no? Kaya ang tanong, mga usapan na nga ngayon di ba? 2025, 2028 agad. 28 agad. Ano raw ang magiging plano ni Mayor Vico Sotto? Ayon sa may mga napanood ako na in-interview siya. Nga, hindi naman sa kanya kasi not necessarily na raw siya yung maupo sa mataas na posisyon. Hindi rin ganun. Ang gusto niya mangyari, makapag-train at makapag-develop tayo ng mga new sets of leaders, yung mga magagandang yung mindset nila, yung mga bago na yung pamamahala. So hindi siya ganoon sabihin siya yung dapat mamuno. Tama naman, not necessary. At hindi mo talaga kakayanin mag-isa. Kailangan yung makapag-produce tayo ng mga new breed natin na mga politician natin, yung talagang tapat maglingkod sa bayan, talaga yung malinis, no? Yun nga, yung good governance kung magagawa. Kaya napakaganda nito, no? Kaya ito yung pinag-uusapan, mainit yung good governance, no? May napanood nga ako isa, ganun din yung sinasabi. Kaya ang tanong dito, yan, is he the next president?
Ayun, mga tinatanong kasi nung pinakilala ni Bossing doon na isa sa nung nangangampanya, ano na raw, the next president of the Philippines. Siguro malayo pa, tsaka ilang taon na ba si Vico ngayon? 29 kasi siya nung nung unang nanalo. Base ron sa nabasa ko, at least dapat 40 years old ang age requirement para makatakbo kang presidente, able to read and write. Ano lang nga ng qualification no? At least 10 years residence ka ng Philippines, pwede ka nang tumakbo. O di tayo, pwede rin tumakbo ng Pilipinas. Kaya ang tanong, malayo pa ang tatakbo yun. Alam mo naman, marami pang pwede mangyari, hindi natin alam. At pagkatapos ng term niya, hindi natin alam kung saan siya mapupunta. May mga sinasabi. Yun nga, in-interview si Congressman Romulo, napanood ko, kay Luigi. Actually, kapitbahay namin dito yan, no? Kay Luigi, na para sa kanya, ang maganda raw kay Vico, pwede after netong term niya, pwede siyang maging head ng isang department, pwede rin mawalaw civil service, sa COA, and so forth. So, para mas kasi magaling siya mag-implement, mag-execute ng mga program. So, yun lang, no? Kaya ang tanong, pagkatapos ni Mayor Vico, isa pang katanungan dito, mga ka-DJ, sino kaya ang susunod, Sino kaya yung magpapatuloy yung nasimulan niyang ligasiya dito sa Pasig? Ang tanong dyan, dalawa pwede. Sa politika kasi maraming pwede mangyayari. Na-interview kasi nga si Congressman Romulo, sinabi niya naman, syempre, hindi niya naman tinatanggi, no? Pero syempre, may pagdududa pa raw siya sa sarili niya kung kaya niya ba talaga na tumakbo bilang mayor. So wala naman tayong masamang tinapay, at saka wala tayo ditong sinusuportang partido. Basta kung ano makakabuti sa mamamayang Pilipino, doon tayo. Tapos si Vice Mayor Dudut Jaworski, yan, hello po sa mga mga staff ng Breeze Hotel sa Tagaytay. Yan po, may resort po rin sila, Vice Mayor Dudut Jaworski, yan, kila Ate Norly, kila Kuya Lito dyan, lahat kayo dyan, kila Racy, tsaka kila Mary Ann ba yun? Mayan, yan, kila Mayan dyan, lahat kayo dyan. Sabi rin ni Vice Mayor Dudut Jaworski, ayaw nyo na raw magplano, hindi niya masabi, pero pwede raw siya option. So may possibility. Sa politika lahat pwede mangyari. Kaya may possibility, sana wala, hindi ko sigurado, pero may possibility na pwede maglaban po si in the next 3 years si Congressman Romulo at si Vice Mayor Dudut Jaworski. Pero wala namang dyan personal. Kung sino yung makakapagpatuloy doon sa nasimulan ni Mayor Vico, walang problema. Ano lang tayo dyan, no? So, yun lang natin ang prediction ngayon. Kasi masyado pinag-uusapan na agad 2028. Siyempre, yung presidential lang matunog dyan. Hindi pa natin alam ang mga possible na tumakbo sa higher position. Kasi, tapos na yung senatorial, no? May mga nanalo sa mga manok ni former President Duterte. May mga nanalo naman sa administration, sa BBM, yung mga at may mga nanalong mga sa Aquino, yung mga Pinklawan. Siguro mga possible na tumakbo dyan sa president. Siyempre, hindi natin maalis dyan si Vice President Sara Duterte. Tapos Leni Robredo, pwede magbalik. Sino pa ba? Si Romualdez. Sila yung tatlo, no? Kaya si Mayor Vico, kasi pa lang siya, no? Ilang taon na ba siya ngayon? Wala pa siyang 40, hindi pa. So, ayun mga possible na pwede mangyari. Ayun lang po mga ka-DJ. Talagang gusto ko lang matalakay itong yung good governance. Kayo, kung may comment kayo, ano masasabi nyo? Ano ba yun sa pagkaintindi nyo yung good governance? Ito ba'y talagang talagang epektibo ba? No? O nagagawa ba talaga sa bawat syudad ng ating iba't ibang parte ng bansang Pilipinas? So, ayun lang po mga ka-DJ, yun. Feel free po, kung may mga comment po kayo. Inuulit ko po si DJ Master, wala po tayong rito. Non-partisan po tayo, wala po tayong sinusuportang partido dito. By the way, bago tayo magtapos, gusto ko i-plug itong aking sticker. Yan, actually may mga nabigyan na tayo. Yan, Azucena TV, ito yung ating official sticker. Ayan. So, salamat sa Printings Digital. Yan, yung gumawa. At abangan nyo yung ating official merch, yung t-shirt na patatatakan natin ng Azucena TV dito. So, yun lang po mga ka-DJ. Sino ba yung shoutout kay Carlo, Giancarlo Escotillo, yan, aking dating estudyante, lagi nakasuporta kay Brent Archenda, kay
Spencer Gutierrez, lahat kayo, di ko na may isa-isa, no? Okay, sa mother ko, hello po, sa mga kay Mama Lydia, kay Nanay Raquel Brigado, yan, yung mga nakasuporta sa atin. Of course, sa aking anak, si Lovely Daphne Osera, si Christian J. Osera, the Estudiante Traders. Of course, sa ating may bahay, si Madam Joanna Paulita Azucena, yan, sana tuloy-tuloy na kanyang paggaling. So, ilan po mga ka-DJ, pasensya na kung may mga nakalimutan tayo. Dito na natin tatapusin ang aking munting vlog na ito. Sana po nagustuhan nyo. At kung may mga na-spook po kayong mga topic na gusto nyo talakayin natin, paki-comment lang. At kung may mga lutuin na gusto nyo paluto sa akin, basta kaya natin. Ayun lang po. Pansamantalang papala po si DJ Master nagsasabing laban lang. God bless you all. Bye.